Isang pagpalang araw po muli sa ating lahat. Ito po muli si Sis Malu upang tayo ay magnilay ng ating ng ating banal na ebanghelyo sa araw na ito. So again mga kapatid, tayo po ay dumalangin at tingin natin ang presensya ng ating Panginoong Heso Kristo. So let's pray po mga kapatid para sa ating gagawing pagninilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po sa iyo. Dinadakila at niluluwalhati ka namin Panginoong Diyos. Panginoon, lubos po akong dumadalangin sa iyo sa mga oras na ito. Kami ay magninilay ng iyong banal na ebanghelyo. Nawa, Panginoon, ay samahan mo kami at ilukob mo po sa amin ay iyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito, sa Ebanghelyo ngayon. Ikaw nga po ang magturo at gumabay sa amin, Panginoon, higit lalo na po sa aming mga gagawin at mga desisyon na gagawin sa aming buhay. Ikaw nga, Panginoon, ang manguna po sa lahat ng aming mga sasabihin at gagawin. Patnubayan mo kami, Panginoon, at ikaw nga po ang aming ilaw. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak ng Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Marcos, Kabanata 13, talata 33 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Kayo'y mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon, gaya ng isang tao na naninirahan sa ibang lupain, sa pagkaiwan ng kaniyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. Ayan. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Ayan. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos. So ito rin po ay may kaugnayan doon sa ating pagbasa kahapon, di nga po ba? So pagkaugnay po siya kay San Lucas nga lang po yung kahapon, Synoptic Gospel. So ito po, bakit po ito yung ating binabasa? Parang maghanda ka, magtiyag ka, at higit sa lahat ay manalangin ka. Dahil po ngayon ay Adbyento na. Ayan. Ang Adbyento po ay ang pagdating ng pagiging tao ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan po sa ating Kapaskuhan. So yan po yung ating inaalala at pinagdiriwang ngayon sa paghahanda natin sa pagdating bilang pagkakatawan tao ng ating Panginoong Heso Kristo. So sabi dito, kinakailangan tayong maghanda at magbantay. Ayan. Sa ating paghahanda at sa ating pagbabantay, ano ang kinakailangan gawin? Tayo ay laging nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung ating tagubilin na kinakailangan lagi tayong handa at lagi tayong, sabi nga, ito yung ating nagiging lakas ay yung pananalangin sa ating Panginoong Heso Kristo, sa ating Panginoong Diyos, para sa kanyang pagdating, tayo ay malakas at talagang tunay na tayo ay
sumusunod sa kanyang tagubilin, na tayo ay handa. Amen? Amen po. Ang Adbyento po, sabi nga, ay pagdating ng pagiging pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang mas dapat po nating asamin sa ating ginagawang pag-alaala ngayon ng ating Adbyento sa araw na ito ay yung kanyang pagdating ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kaluwalhatian. Amen? O sabi nga yung parousia. So, ayan. Hindi naman po tayo talagang sabi nga kaya ito po yung pagdating na ating sabi nga mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pinaghahanda para sa kanyang muling pagbabalik. Tayo ay handa. So, kailangan po yung kanyang mga tagubilin, kailangan po yung kanyang lahat ng mga sasabihin sa atin sa araw-araw ng Ebanghelyo ay magawa po natin. Pag sumakitan po nating gawin, ayan, sa ating buhay. Higit lalo na po yung, sabi nga dito, baka tayo ay lasing sa mga, sabi nga sa mga, intindihin sa buhay, sa mga bisyo, sa paglalasing, at baka ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa ganito tayong sitwasyon at wala tayo dun sa kanyang itinagubilin, ay paano na lang ang ating buhay. So tayo ay nag-aasam na makapiling natin ang ating Panginoong Diyos, kaya ang kanyang mga tagubilin, ang kanyang mga naisin para sa atin ay ating gawin. Para sa kanyang pagbabalik, tayo ay kanyang makasama. Papaano na lang kung tayo nga, sabi nga abala sa pag-iisip, abala sa mga dagok ng buhay natin, sa mga kalayawan natin, hindi natin naiisip kung ano nga ba yung tagubilin ng ating Panginoong Diyos. Maging prayerful po tayo at dito tayo humuhugot ng ating kalakasan. At ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo na kanyang ginawa ay sabi nga, ito yung mga paghahanda na dapat nating paghandaan. Sabi nga, hindi lang sa panahon ng Adbyento, kung hindi sa panahon kung kailan ipinangako niyang darating siya. At sa paghahatol na iyon, ng panahon na iyon, kailangan tayong handa. Amen, mga kapatid? So, dapat po sa bawat pagkakataon ng ating buhay, sa bawat ating gagawin, kaya tayo po ay maraming isipin o abala sa buhay, sa mga problema, mas kinakailangan po natin ang lakas ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi po tayong manalangin, be prayerful and submissive to God. Amen? Wala naman po tayong ibang pagsusulingan o wala naman po tayong ibang sabi nga wala naman tayong ibang hihinga ng tulong, 'di ba? Kundi ang ating Panginoong Diyos. Limitado lang ang kayang ibigay sa atin na tulong ng tao, pero ang Panginoong Diyos, unlimited ang kaya niyang ipagkaloob sa atin. Basta lagi tayong nakaugnay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, at dito dumadaloy yung lakas, yung lahat ng mga kasagutan na ating hinihiling sa ating buhay. At sa ganung paraan ay nagiging handa din tayo sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, ng palagi ang pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ayan, magmatsyag at magbantay. Ayan. Yan po yung ating mensahe sa araw na ito. At ngayon po ay ang Adbyento. Ayan. So, kinakailangan po natin na talagang tayo ay laging may koneksyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid.
natin. So, ayan, yan po ay panawagan ng ating Panginoong Hesukristo, ganun din po ng ating simbahan. Kaya nga po ang kanyang mensahe, kailangan nating marinig o kailangan nating mabasa sa araw-araw para alam natin kung ano yung ating gagawin. Amen? Amen, mga kapatid. Happy Sunday po at nawa po ay nakapagbigay ako ng kaunting pagninilay para dun sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tayo din po ay magbasa at magnilay sa ebanghelyo ngayon at mararamdaman natin kung ano nga ba yung mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa atin sa araw na ito at sa araw-araw. Amen, mga kapatid. Maraming salamat po at pagpalain nawa po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. At sa ating pagtatapos ng ating gawain, tayo po ay mananalangin. Amen po. So, let's pray po. Ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat po muli. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga ginagawa mo po para sa amin, Panginoong Diyos. Higit lalo na po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, sa mga nagagawa namin hindi maganda at hindi naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo sa mga oras na ito, yung mga kapatid po namin na nasa panig ng karamdaman, higit lalo na po yung aming kapatid na si Sis Margie Cowell, si Sis Neng B, at si Kokoy Cruz. Panginoon, paginawahin mo na po ang kanilang mga pakiramdam. Ikaw nga po ang aming dakilang manggagamot na magbibigay sa kanya ng lubos na kagamutan at kagalingan. Panginoon, sinasamo at dinadalangin ko rin po sa mga oras na ito, yung mga kapatid po namin na nagdarahop sa kanilang buhay, higit lalo na po yung mga tinamaan ng mga bagyo na nawala yung kanilang mga tahanan. Panginoon, tulungan mo po sila at tulungan mo din po kami, Panginoon, sa aming mga isipin sa buhay. Ikaw nga po ang nagbibigay ng kasagutan ng lahat ng mga ito. At Panginoon, dinadalangin ko po at sinasama ko din ang bawat pamilya, naway pagpalain mo, Panginoon, at papaghariin mo po ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. At dinadalangin ko din, Panginoon, yung mga kapatid po namin sa mga oras na ito ay nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Panginoon, gabayan mo sila at ay ingatan at nawa po ay makauwi silang payapa at ligtas. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa paggabay sa amin, higit lalo sa ginagawa po naming ebanghelyo, ng pagninilay ng ebanghelyo sa araw na ito, sa araw-araw. Ikaw nga po, Panginoon, ang nagtuturo sa amin at gumagabay. Panginoon, ikaw nga ang aming tanglaw ng aming buhay. Ito po ang aking samot-dalangin sa iyong makapangyarihang anak na Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, na nabubuhay at nagkahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ave Maria, Gracia Plena. Ayan. Maraming salamat po, mga kapatid, at bukas po muli at nawa ay pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Amen po. Pagpalain po tayo. Bye-bye po.